hindi po muna namin babanggitin yung mga pangalan na sangkot mula sa isang network sa GMA. Hindi rin po muna namin tatalakayin ang mga detalye dahil wala pa pong formal complaint na naisasampa ang pamilya ni Nino Mulak. Pero ayon po sa aming sources, marami po kaming nakausap na talaga pong hindi ito pababayaan ng pamilya Mulak. Ang isinasangkot naman po ng kwento dito ay ang kanyang anak na si Sandro. Romel, nakakagulat, no? Nakakalungkot. Di ba? Opo, bakit sa gayon nagsisimula ang karir ng bata, binibuild up ang sarili, kinikilala ang sarili, tapos ito kagad ang bumungad sa kanyang, Diyos ko, nakakaawa yung bata, matotrauma. At ito po ay pinagpipistahan na po ngayon sa YouTube. Ito po ay pinag-uusapan na sa mga pahayagan. Ito po ay talagang pinagpipistahan na po ng buong bayan at samot-sari na po ang ating mababasang mga pahayag. Lalo na yung kay Nino Mulak, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Alam nyo naman po, child wonder po si Nino Mulak. Siya po'y kayamanan ng ating pelikulang Pilipino. Pero nasangkot po ang kanyang anak sa isang issue na hindi niya inaasahan. Kaya narito po at nagsusumiklab talaga ang saloobin nitong si Nino Mulak. Dugo ito, Romel, tatandaan natin, dugo ito. Kaya lamang po, hindi pa namin maidedetalye ang mga kwento. Hihintayin po namin magsampa ng formal na reklamo ang pamilya Mulak tungkol dito sa sinasabing naganap kay Sandro. Ito po ayon sa kwento ay nangyari nung ganapin ang gala night ng GMA7. At ang GMA7 naman po, ang sabi, wala pa silang natatanggap na anumang formal complaint. Pero kapag natanggap na nila, ay hindi naman nila iiwasan ito. Sasagutin nila ito at talagang bibigyan nila ng aksyon, di ba? Biruin mo, nanay, dati ito'y bulong-bulungan lang sa kapaligid ng GMA at naging blind item. Tapos ito na, bumulusok na sa ating lahat kung ano ang katotohanan dito sa kwentong ito. Pumailan lang. Pumailan lang. Ang bumulusok, bumaba. Oo, pumailan lang. Ayan. Oo. Eto na, pinag-uusapan na po sa lahat ng sulok ng showbiz talaga. At kung kilala nga natin si Nino Mulak, hindi po niya pababayaan ng nakaupo lamang ang ang sitwasyong ito. Hindi po pwede. Alam po natin kung gaano kabuting ama si Nino sa kanyang mga anak. Kaya maaasahan po natin na tama ang kanyang sinabi. Sinimulan nyo, tatapusin ko. May may bikig sa lalamunan nito dahil tayo yung mga taga-showbiz, po tayo alam natin ang mga nagaganap sa mundong ito, kaya kilala natin ang kakayahan at kapasidad ng mga taong narito sa mundong ito, di ba? Sa lokal na aliwan. Sabi ni Miss Nags, grabe po ang ginawa nila kay Sandro. Traumatic yan, pero wag niyang ikahiya dahil sa ginawa niya magiging inspirasyon siya ng iba para lumantad na rin. Okay. Hindi ko babanggitin yung ibang Miss Nags yung ibang salita ay hindi ko babanggitin dahil wala pa yung formal complaint at saka hindi pa natin naririnig din ang panig naman ng dalawang isinasangkot sa isyung ito. Oo. Ang sabi lang niya, GMA7, sabi niyo wala kayong kinikilingan at pinoprotektahan, di ba? Patunayan nyo yan. Yan naman ay paalala, di ba? Sabi ni Tita Julie Paras, kahit na sinong magulang magagalit sa nangyari sa inosenteng anak, dapat, Tita Julie, pasintabi, hindi ko rin mababanggit yung mga huling salita ng iyong text dahil hihintayin muna natin na maging kwentas klaras, kumbaga, mabalanse natin yung issue. Grabe ang ginawa. Nagkamali ang mga tao behind Ching Bautista Silverio. Saka dapat, hindi lang dahil sa nagkamali sila ng kanilang binangga. Kahit kanino pa. Kahit pa anak ng isang super mahirap na tao ang
ang kapwa natin. Hindi nila dapat na measurein o sukatin sa antas ng buhay. Tama ka, Ching Bautista. At sabi ni Dan Clavesillas, na kung mangyari man yan, maaaring nagawa na rin yan sa iba. Imaginein po, mulak na yan. Paano pa po ang mga simpleng tao na gusto ring mag-artista? Justice should be served. Yan ang sigaw ng marami, Dan Clavesillas. Hustisya ang hinihingi. Ayan. Iginagalang ko ang LGBTQIA community dahil isa ako sa kanila. Pero kung may mga ganitong kaso, sangkot ang mga kabaro ko, ibang usapan na ito. Nakakahiya. Tutuman to o hindi, hustisya para sa mga inabuso. Boy, si Karagay, maraming salamat. Thank you, thank you. At sabi ni Jamie Dasha, Nay, may edad na po yung executive na sangkot. Oo, anak. Nako, alam na nila ang tama at mali. Sa totoo lang, di ba? Sabi ni John, palagay ko, ngayon pa lang nagkaroon ng ganitong sumigaw. Pero paano kung noong mga nakararaang panahon pala ay meron na, kaya lang nawala ng boses ang mga bata dahil sa kanilang pangarap na magkaroon ng pangalan at alam nila na makatutulong ang mga taong ito. John, salamat ha. Thank you, thank you. At maraming salamat ha dahil nakinig kayo sa aming pakiusap ni Romel na hindi muna namin papangalanan. Pero eto si Paulo Ubalde ng Biracatanduanes, kaninang umaga pa to, nagpupuyos. Grabe talaga, oo. Ang sabi niya, binanggit niya yung pangalan ng dalawa, paano kung marami pa pala raw ang nangyaring ganito. Sana raw ay lumantad ang marami kung meron man. Yun ang kanyang ano. Okay? Hintayin po natin mga kapatid kasi malapit na po. Nakahanda na po ang mga abogado ng pamilya Mulak. Alam ko, nagtungo na siya sa NBI. Humingi na rin po siya ng tulong sa mga senador. Ito po ay makakarating sa pinakarurok ng issue na inaasahan natin. Sabi nga natin, ang bawat palayok talaga may kalapat na takip. No? Yun. Ayan, hintayin po natin yan mga kapatid. Grabe, nakakahiya ang ginawa ng dalawang ito na ewan kung nasa, okay. Dilitada, hintayin natin anak at naintindihan ko ang inyong mga emosyon pero magiging mas parehas tayo kung ating hihintayin na maging malinaw ang magkabilang issue. Nakakagigil talaga ang balitang ganito. Ehekutibo pa man din ng isang malaking istasyon, I cannot help but think ilang baguhang artista na kaya ang nabiktima at dumaan sa ganito pero piniling mas manahimik. Sa mga nangangati dyan, di ba may kasibahan tayo na do not chuchu in your own backyard, do it elsewhere. Mula kay Juris, Dr. Channel.